Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan, mga minamahal. Good morning po. Ngayon po ay A8 po ng Agosto, August 8, 2024. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:38. 6:38 na po ng umaga, Huwebes, at medyo okay naman ang panahon. Ah, May araw o kahapon madilim eh. Nais ko lang po mag-vlog patungkol dito sa kahapon ay pinagpipistahan na ito. Yung asit ni Kibuloy ay na-frozen. Opo. Ang title ko po, Mga Asit ni Kibuloy Naka-freeze. Ayan po. At marami po ang natutuwa dito. At ako nga ay ang comments ko doon sa YouTube. Pag nakita ko ganun ang title o dinidiscuss yan, ay ang comment ko ay answered prayer. Opo. Yung panalangin natin sa Panginoon ay dininig. Yan po ang mga comments ko. Ano ba itong priest? Ang priest po ay parang pagkain yan na frozen. Opo, siguro dito yung mga mechanical engineer na nagtrabaho sa barko, yung mga anong tawag doon? Reefer ang tawag nila, reefer. Pinipress po nila ang mga pagkain para ma-retain. Opo, kahit na isang taon yan ay pwede. Opo, yun ang pinanggalingan yan, yung tinatawag na freeze. Ibig sabihin, kahit na isang taon mong hindi galawin, pwede kasi frozen eh. Opo. Itong asit ni Kibuloy, dapat noon pa yan na ginawang ganyan, i-freeze. At nagtataka nga ako, bakit ang nagkuhan pala yung AMLAC, yun ang nag-request ata sa korte. Aywan ko lang kung ano ang procedure dyan sa Pilipinas. Pero dito po sa Amerika, kung may ganyang asunto, ay ang nagre-request po ay yung nag-aakusa. Opo. Naikwento ko na po sa inyo nung isang araw na may kakilala ako dito na Pilipino ay nakabundol siya. Opo. Pero ayaw niyang bayaran kasi nga ay sinadya nung tao na mabundol siya eh. Siya ang nagpabundol. Ay ngayon ay ayaw niyang bayaran ay pero nag-request yung tao na i-freeze yung mga asset niya. Ayun nga, pinayagan po ng korte. Opo, kasi nga ay kung ibenta niya yan, adi wala na siyang ay paano niyang babayaran yung yung tao na nasa gasaan niya, hindi ba? Ganun po 'yan. Ang purpose kasi po dito sa Amerika, kaya pinipris ang asset ay una, ayaw humarap. Ay sinong hahabulin nga naman, hindi ba? Kung ayaw humarap. Katulad nga dito po sa Amerika, ay si Kibuloy ay ang daming kaso niyan. Ganyan din sa Pilipinas ang mga kaso niyan. Pangmumulistya. Ay ayaw niyang harapin. Ay paano yan? Ay matatalo sa niyan kung parating ganyan. Kasi ayaw niyang, iyan po kasi ayaw humarap, ay ayaw niyang
magkaroon ng due process. Ayan po. O ayaw niyang gamitin yung karapatan niya to be heard. Ayan po yan. Lahat po ng tao ay may karapatan, due process o kaya to be heard. The right to be heard. Ay ayaw niya. Ay adi kunin yung mga asset niya o i-freeze muna. Tapos kukunin yan, isi-sequester yan. At ibabayad dun sa, kung ang isang tao ay humihiling ng 1,000,000, ay yun ang ibabayad. Opo. At kung pinabayaan na niya talaga, dito po sa Amerika, kaya mayaman po ang gobyerno, kinukuha po ng gobyerno. Opo, nagiging asset po yan ng gobyerno. Ganun po dito. Lalo na yung mga ill-gotten wealth na talagang tinatakbuhan na, yung mga ill-gotten wealth ay gustong-gusto ng gobyerno yan. Kasi napupunta lang sa gobyerno eh. Opo. Aywan ko lang kung may kaparte ang mga mahihirap o sakawang gawa, hindi ko alam ano, pero ang alam ko talaga gobyerno ang kumukuha ng mga asset. Ngayon ito po si Kibuloy ay ayaw talagang humarap eh. At ito i-discuss ko lang po ng maigi bago ako pupunta doon sa main topic ko ano. Mali po yung yung sinasabi ni Attorney Torion at saka yung babae diyan at saka yung isang lalaki na nag-testify diyan sa Senado. Ang sabi nila ay hindi pa daw na-convict. Yun ang sinasabi nila na tama naman. Hindi na-convict. Kaya wala pang hindi pa, ang ibig sabihin, wala pang hatol o wala pang conclusion kung guilty. Ay mayroon po kasi tayo sa Biblia na the wicked plea or the guilty plea when no one pursue him, but the righteous is as bold as the lion, or the innocent is as bold as the lion. Diyos po ang nagsasabi niyan, at ang Diyos kilala tayo. Kilala po ang tao kasi Diyos ang gumawa sa atin. Alam ang pag-iisip natin, alam ang damdamin natin. Ay paano mong lalabanan yan? The guilty plea when no one pursue him. Ayan po ang ginagawa ni Kibuloy eh. Nagtatago siya o nag-plea. O tumatakbo siya. O tinatakbuhan niya ang kaso niya. Dapat harapin niya ang kaso niya. Ganun kay Dilima. Hindi ba? Ngayon, mayroon silang binanggit po na yung doktrina na nanggaling sa tao. Dito po sa Amerika, nanggaling yan na assume innocent until proven guilty. Ikikwento ko lang po kung saan nanggaling yan ha. Tao lang po ang nagsalita niyan. Tao. Yung doktrina na yan. Kasi naaawa yung mga abogado sa mga tao na mahihirap. Binubugbog na kasi sila doon sa kulungan eh. O pinaparusahan na. Kaya ang sabi ng mga abogado, this is innocent until proven guilty. Kasi binubugbog na sila doon eh. Mas matindi pa nga kung minsan 7 taon nang nakakulong ay wala pang desisyon. O, adi kawawa sila, yun po ang ibig sabihin yan. Assume innocent para hindi sila bugbugin. Para hindi sila parusahan o imaltrato doon sa kulungan. Yan po ang ibig sabihin yan. Pero never yan na nagtatago yung isang tao o ayaw humarap, pwede mong gamitin yan.
At wala po sa Biblia yan, wala. Yang doktrin na yan o kasabihan na yan na ginawa ng tao. Pero nanggaling nga yan dahil naaawa na yung mga advocates. Naaawa na sila kasi usually ang mga taong mahihirap, walang abogado yan eh. Nakukulong na lang yan o kaya ay ang umaabogado dyan ay yung public attorney na hindi naman pinag-aaralan ang kaso niyan eh. O mahina yung abogado kasi nga mga bagong graduate yan eh. Yung mga public attorney's office, yan ang una nilang trabaho eh. O may kakilala ako eh, saan ka kako nagtatrabaho ngayon? Sa Olongapo, sabi niya. Ano kakong ginagawa mo dyan? Public attorney, sabi niya. Ay bakit kako? Ay yan talagang unang trabaho namin, sabi niya eh. O pero ngayon mayroon na siyang law office. Sa iba Sambales, mayroon na siyang kasama. Kasi nga, matagal-tagal na rin siyang abogado eh. Ganun po yan. Ngayon ay, yung doctrine na yan na presumed innocent until proven guilty, proteksyon lang po yan doon sa mga tao na binubugbog na sa kulungan. Pero hindi yan kay Kibuloy. Hindi applicable yan kay Kibuloy kasi ang daming abogado ni Kibuloy. Dito sa Amerika, ilan yung abogado niya na sinasabi niya? 20 ata yan? Hindi applicable yan sa kanya at nagtatago siya. Kaya hindi applicable yan sa kanya. Ang applicable sa kanya, yung sinasabi po ng Diyos na the guilty plea when no one pursue him. But the innocent is as bold as the lion. Ayan po ano. Ngayon ay bago ko po babasahin itong James kasi nga patungkol po ito dito sa asit ni Kibuloy na prinis. Ay tama po yan. Tama yan. I-pris. Ngayon kung talagang hindi siya aatin o hindi na siya makita, o kung ano ang mangyari sa kanya o namatay na siya, ay dapat yan kunin niya ng gobyerno at ibigay doon sa nagreklamo. Yan po ang una. Pangalawa, aywan ko lang kung may batas hindi ko lang alam, pero dapat gumawa ng batas nananawagan ako sa ating mga congressman o mga senador. Kung ganyan na mayroong asit na lulutang-lutang, hindi ba? Ay walang may-ari o walang hindi malaman kung saan nanggaling yan eh. Kunin na yan ng gobyerno at una, ibigay doon sa nagreklamo. Kasi nga, yung mga nagreklamo na yan, kukuha ng 1,000,000 yan o 2,000,000 para sa damage o pambayad ng abogado nila. Pangalawa, kung may sobra, ibigay sa mga mahihirap. Gumawa po kayo ng batas. At pangatlo, ibigay sa gobyerno. O kaya 50-50 na lang sa mahihirap at saka sa gobyerno. Yung natitira. Ganun po yan. I-distribute sa mahihirap. Yan. Ay, lalo na yan ganyan kung unexplained wealth yan na walang nag-claim o ayaw mapasubo dyan kasi nga baka kasuhan sila Palagay ko yung ibang politiko dyan naandyan ang pira nila palagay ko lang ay siyempre hindi na nila i-claim yan dahil nga baka kasuhan sila Ayan po basahin ko lang po itong itong mga natin, mga subscriber po natin at nais ko po silang pasalamatan. Ito po sila si Pusika, Doris May, Antonino, si Ronel, si Ibi Compio, Joey Valenzuela. Third pangatlo, User NB, Parot, Pabs Naranja, Ronel Solier, Padua Lloyd Trabiel, Andre Senario, Joanna Canao, Rosana Kawili. Salamat po sa inyong lahat. Bear Orozco, Ernie Caliago, Christine Joranas, Digna Umali, Julie Antan,
Jose Labir Niabot, Andy Gimpaw, User GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Midayna, Rafael Aquilato, Mayit Hinsyo, Dio Ianong, Bilya Laguinyo, Mr. Yang Toy, Emilita Rua, Monica Dongsaw, Richard Jamura, User KK, User XQ, Nelson Nukop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Hael Villarreal, Rose Jack Norme, Arnel Araujo, Vicente Tablati, Sweet Potato, Kuku Guid, Orlin Nunez, Estrella Rombano, Arian Mendoza, Nieves Olaveres, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Lorando Dordas, Mir Cabrera, Rolando Olivier Mamon ng Lapas Iloilo, Ana Marie Aldisimo, Eli Casli, Marias Rivera Marudaan at saka si Manuel Diwa. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panukurin at suportahan. Ito po Michael Apasible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Arman Din, Engineer Tuto Kaosing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CG Pischay, Kapihan ni Art at Ago, Demjus Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, at saka si Waldi Carbonel. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila at nakikita ko po na yung dinidiscuss nila ay para po sa bayan. O sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na. Ang topic po natin ay mga asit ni Kibuloy na Caprice. Ito na po yung verse na gagamitin ko. James chapter 5 verse 1 to 6 Come now, you rich, weep and howl for the miseries that are coming upon you. Your riches have rotted, and your garments are moth-eaten. Your gold and silver have corroded, and their corrosion will be evidence against you, and will eat your flesh like fire. You have laid up treasures in the last days. Behold, the wages of the laborers who move your field, which you keep back by proud, are crying out against you, and the cries of the harvester have reached to the ears of the Lord of hosts. You have lived on the earth in luxury and in self-indulgence. Mga pagbabalat kayo yan. You have fattened your hearts in the day of slaughter. Ayan po ang nakasulat sa James. Uulitin ko lang at then i-explain ko na lang but in my own words ito. Yung iba kasi hindi ko kabisado ang word Come now, you rich people, sabi niya. Weep and howl. Umiyak kayo at maghinagpis kayo for the miseries that are coming upon you. Ayan po, may misery na darating Your riches have rotted and your garments are moth-eaten. Kinain na ng mga bakterya. Ang ibig sabihin yan, yung garments niya. Yung riches niya ay naging rotten, na nasisira. Your gold and silver have corroded. Ayan, kinakain ng kalawang. And their corrosion will be evidence against you and will eat your flesh like fire. Kakainin daw yung flesh, hindi ba? Like fire. You have laid up treasures in the last days. Behold, the wages of the laborers, ayan nga, hindi ba? Pinatitinda ng utap, hindi ba?
pinapapalimos, hindi ba? Ayan na. O, pinangangaroling. O, at yung iba, yung nagtatrabaho ay kinukutahan ng malaking pira, hindi ba? Hindi na nakontento sa 10% hanggang mayroong ibigay. Hindi ba? Birthday ni Kibuloy, ganyan. O, mayroon tayong anniversary, mayroon tayong pasasalamat. Ganun po yan. Walang hinto po yan. Behold, the wages of the laborers who move your field, which you have kept back by proud. Ayan, niluluko nga proud no? Are crying out against you, and the cries of the harvester, ayan po have reached the ears of the Lord of hosts. Umabot na po sa langit yung mga complaint ng mga tao. Ayan po, hindi ba? Umaabot po talaga sa pandinig ng Diyos yan. You have lived in the earth in luxury. Ayan po, may mga helicopter, may eroplano, hindi ba? Luxury po yan. And in self-indulgence. Tinignan ko yung self-indulgence ay kwan pala ito, yung mga panluloko o pagbabalat kayo. Ayan pala yan. Kunyari magaling siya, matalino siya, mabait siya. Ganun po ang pinapakita niyan. Pero ang katotohanan niyan ay niluluko lang yung mga member. Minumulis siya nga Hindi ba? At yung nagpatotoo pala dyan, yung matandang babae dyan na may kaidaran na, hindi ba? Ay bugaw pala yun. Sabi ni Arlene Easton, bugaw yan, sabi niya. Isa yan sa matanda. Pero bihira nang lumabas yan kanya. Bihira, sabi niya. Kasi nga ay may kaidaran na rin, hindi ba? Pero balat kayo lang pala yung sinasabi niya. Kung bugaw yun kung bugaw siya. You have fattened your hearts in the day of slaughter. Para lang siyang pinapataba niya ang kanyang sarili para sa slaughter, hindi ba? Katayan, hindi ba? Kakatayin. Ayan po. Angkop na angkop po yan kay Kibuloy, hindi ba? Nagpayaman siya hindi ba? Ayan na nga. Come now, sabi ni James, you rich people, weep and howl. Ayan, for the miseries that are coming upon you. Ayan po, hindi ba? Nangyayari ba yan? Ay, nangyayari nga po yan at ito pa, parati kong ginagamit ito. 1 Timothy 6:10. For the love of money is a root of all kinds of evil. It is through this craving that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many sorrows. Ayan po, babasahin ko lang po ng panibago na sarili ko po na word. Kasi hindi ko kabisado ito Copy-paste lang kasi ako hindi po ako nagtatype. Mahina po ako sa type. For the love of money is the root of all kinds of evil. It is through this craving that some have wandered away from their faith and pierced themselves with many sorrows. Sa iba po, ang nakasulat, people who want to be rich or eagerness to be rich, some have abandoned their faith. Yun po dito, wandered away from the faith. Abandoned their faith. And pierced themselves with many sorrows. Ayan po. Sila mismo ang nakakaranas ng maraming kalungkutan. Sorrows nga hindi ba? Ayan po. Ang mangyayari ngayon dyan kay Kibuloy. Ay nakasulat po yan Hindi ba? Those who want to be rich, fall into a temptation yan Yung una pa dito, yung 6:9 ata yun. Natatrap sila kasi
Ayan po ang sinasabi ng Biblia. Oh. Ay kaya nga ito ay nakapris na yung acid niya, ay talagang problema na yan. Problema na po yan. At hindi lang dyan, dito nga nag-umpisa yan sa Amerika eh. Yun nga yung charge niya dito sa Venice, 30 to 45 minutes lang dito sa kinatatayuan ko ngayon. Nakapadlock yan. Nakapris. Nakapadlock, walang makapasok. At pati mga abuloy, walang papasok. Ang ibig kasing sabihin ng priest, hindi gagalaw. Ayan po, At, yun nga, uulitin ko, answered prayer po yan. Marami po ang nag-prayer na ganyan. Aywan ko lang sa mga ibang tao kung ano ang prayer nila. Pero ako, alam ko, ay maraming tao ang nag-prayer dyan. I-priest ang acid. At yan na nga, ay siguro ay dininig na rin. Kasi nga, umabot na. Abot na hanggang langit yung complaint ng mga tao. Ayan po, napakinggan na ng Panginoon siguro. Ayan na po, sige po at hanggang dito na lang po, at ako po ay, bago ako magsimula, ay humihiling po ako sa Panginoon na yung nakikinig ay magkaroon ng wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. At muli ay isang magandang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan, mga minamahal, good morning po sa inyo. Magandang umaga po, hello po, at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami.